Paano huhulihin si Mrs. kung gumagawa na ito ng kababalaghan o di kaya'y meron na siyang ibang lalaki na pinagkakaabalahan? Ang ideya na ito ay mas magagamit lalo na kung long distance relationship kayo. Kasi bihira lang naman mangyayari na kapag kasama mo ang misis mo araw-araw ay makakagawa pa ito ng kababalaghan kasi matatakot din naman yan sila. At siyempre, mamomonitor mo din dahil magkakasama nga naman kayo araw-araw. Pero hindi ko sinasabi na hindi ito nangyayari dahil meron talagang babae na magaling talagang dumiskarte. Yung tipong bibili na lang ng isda, kunwari, nakakapagpasimple pa talaga doon sa kanyang lalaki. Lalo na kung tansyado na niya ang oras ng asawa niya. Wala na kasing imposible sa ngayon dahil sa teknolohiya, isang text lang, isang chat lang, nakakapag-communicate na kagad. Pero tulad ng sabi ko, bihira lang ito. Okay? Pero paalala lang, ang mga sasabihin ko ay pwedeng makatulong sa'yo bilang isang ideya. Pero hindi lahat ng pagdududa ay totoo. Okay? Ulitin ko, mas magagamit ang mga paraan na ito lalo na't malalayo kayo sa isa't isa o long distance relationship kayo. Una, umuwi ka ng sorpresa sa bahay nyo. Ang pamamaraan na ito ay napaka-epektibo dahil sa biglang pag-uwi mo, malamang si Mrs. hindi nakapaghanda kung sakaling mayroon siyang tinatago sa iyo. Ang una mo kaagad gagawin, pasimplihang hiramin kaagad ang cellphone niya. Tulad ng sabi ko, dahil sa teknolohiya, isa ang cellphone sa mga ginagamit para sa mabilisang pakikipagkomunikasyon. Kaya kung may tinatago si Mrs. na gamit ang cellphone niya, huli mo na kaagad ito. Dahil sigurado may mga palitan pa sila na text o tawag na hindi niya kaagad nabubura dahil hindi akalain ng misis mo na bigla kang uuwi sa bahay nyo. Walang kawala si misis dito dahil kapag ayaw niyang ibigay sa iyo ang cellphone niya, patunay na ito na tama ang kutob at hinala mo. Pero kung wala namang ginawa si misis na pangluluko sa iyo, walang pag-alinlangan, iabot niya kaagad ito sa iyo. Pangalawa, random na tawag o pakikipag-video call sa kanya. Gawin mo ito lalo na kung nasa bahay lang naman ang misis mo. Kung nasa trabaho naman, gawin mo ito pagkatapos ng trabaho niya. Makakatulong ang pamamaraan na ito para matatakot siya na lumabas o pumunta sa ibang lugar na hindi nag-i-inform o nagpapaalam sa iyo kung saan siya pupunta. Kapag nangyayari na hindi sumasagot sa iyo, kahit alam mo naman na nag-out siya sa trabaho niya, alam mo naman na nasa bahay lang siya, nako, magtaka ka na. Lalo na pag madalas na itong mangyayari sa kanya. Na kung dati, hindi naman siya ganito sa'yo. Lalo na kung pinatay na niya ang cellphone niya. Nagkanat biris na siya. Malamang may nangyayari ng hindi maganda. Gawin mo kaagad na tumawag sa bahay nyo kung sino man ang pwedeng makontak doon na kasama niya sa bahay at tanungin nyo kung nakakauwi na ba ang asawa nyo. Kapag hindi pa, kailangan may paliwanag niya sa iyo ito ng mabuti kung bakit. Pwede naman siyang magdahilan dito. Pero wag mong isantabi na baka may kasama ng iba sa mga oras na yon. Kasi kung wala naman siyang ginawang kalokohan, napaka-imposible na sa 10 tawag o 10 text mo ay hindi niya ito mapapansin. Baka nga kung wala naman siyang ginawang kalokohan, isang tawag mo lang, nagmamadali pa itong sumagot sa iyo o di kaya ay madali itong nakakapag-reply sa iyo. Sobrang epektibo ang pamamaraan na ito sa paghuli kasi nangyayari talaga ang mga ito. Pangatlo, sikapin mong magkaroon ng kaibigan na katrabaho ng asawa mo. Magagawa mo ito kung ang asawa mo ay nagtatrabaho. Magandang paraan din kasi ito dahil kadalasan katrabaho niya ang unang nakakalam kung may ginagawa na itong kababalaghan doon sa kumpanya nila. Kasi minsan, ang magiging lalaki ng asawa mo ay katrabaho lang din niya. Yung palagi niyang nakakasama o nakakainuman. O di kaya ay mga barkada ng mga katrabaho niya. Diyan lang madalas umiikot ang mga ganitong klaseng pangyayari na masangkot ang asawa mo sa panglalalaki. Ngayon, kung magiging close mo na ang friend niya, may malaking chance na magsasabi ito sa iyo. Lalo na kilala ka na sa taong ito na maayos ka naman na lalaki. Kaya magsasabi sa sayo ng totoo. Dahil sigurado ako na hindi lahat ng kaibigan niya sasang-ayon sa ginagawa niya. Meron at meron talaga dyan na makukonsensya at magsasabi talaga sa iyo na yung asawa mo ay may ginagawa ng kababalaghan sa iyo. Pang-apat, maging mabuti ka sa biyanan mo o sa mga kapatid nito.
Ang mga paraan na ito ay subok na dahil napatunayan ko na hindi talaga lahat ng biyanan ay kinukonsinti ang kanilang mga anak regardless pa kung maghihiwalay pa kayo. Dahil may mga biyanan na may mga panindigan at hindi kailanman sumusuporta sa mga gawain na ikakahiya nila sa mga kamag-anak nila, kapitbahay nila. Kaya hindi ito magdadalawang isip na magsasabi sa iyo ng katotohanan, lalo na kung hindi na nila makokontrol ito. Kaya sobrang laking tulong na maging mabuti tayo sa kanila. Paging mabuti na galing sa puso. Dahil sila talaga ang unang nakakahalata sa pagbabago ng kilos ng asawa mo. Mas malakas ang instinct nila dahil kadugo nila ito. Kumpara sa iyo, at mas lubos nilang kilala ang anak nila o mga kapatid niya kumpara sa iyo. Dahil aware sila na kung hindi nila ito maagapan, ang posibleng ginagawa ng kanilang anak ay nakakatiyak sila na masisira ang buhay ng kanilang anak at mawasak ang pamilya nito. Panglima, gumamit ka ng tao at pasundan mo ang misis mo. Hindi na ito bago sa pandinig natin dahil sa katunayan, may mga ahensya na nangangasiwa sa ganitong klaseng trabaho na mas kilala sa tawag na pag-i-spy ng isang tao. Sa ganitong paraan, walang kalusot-lusot ang misis mo dito. Pwedeng ibigay sa iyo ng taong inutusan mo ang napakadetalyadong pangyayari na gusto mo. Yun nga lang, gagastos ka nga lang dito. Pero pwede mo na lang itong gawin kung sobra na talaga ang hinala mo, para mas nakakasigurado ka kung ano talaga ang ginagawa ng misis mo. Kung pagkatapos ng pagpapa-spy mo ay napatunayan naman na wala naman talagang ginagawa ang misis mo, ay di magpasalamat ka. At sa pagkakataon na ito, mawawala na ang iyong hinala at pagdududa sa misis mo. Okay? Sana may natutunan ka sa video na ito at mag-ingat ka palagi. Salamat.